Amen. Good evening po. Puso pa natin yung mga Bible natin, no? Sa Matthew 8, sa Matthew 8, chapter 18. Amen. Sa NKJV, sabi dito, Then Peter came to him and said, Lord, how often shall my brother sin against me, and I forgive him? Up to 7 times, sabi po. So, dyan po sa verse na yan, no, nagtatanong si Peter. Sabi niya, Lord, ilang beses ko po patatawarin yung kapatid ko? Sabi niya, 7 times po ba? And then sinagot ni Lord si Peter, sabi niya sa 22, Jesus said to him, I do not say to you, up to 7 times, but up to 70 times 7. Amen. Sa isang taon, meron tayong 365 days, di po ba? So, meron tayong 365 days. Sabi ni Lord sa verse 22, 70 times 7, tayo na magpo-forgive, no? So, ilan yan? 70 times 7. Math. No? 70 times 7, 490. Di po ba? Amen. So, hindi sapat na nagpatawad ka lang ng 7 beses, no? No. Ibig sabihin, yung gusto ni Lord sa 70 times 7, hindi lang araw-araw na magkapatawad, kundi maya-maya, bawat oras, bawat minuto, or bawat segundo, no, kung kinakailangan na ikaw ay mag-forgive. Amen. Nag-search ako sa Google dun sa forgiveness, no? Sabi doon, forgiveness, an intentional decision to let go of resentment and anger. Tapos, di ba merong verse sa Bible, sabi niya, love keeps no record of wrongs. So, hindi yung pag-ibig, sabi ni Lord, hindi nagtatala ng kasalanan. So, magmahal mo yung kapatid mo, no? And then, nakagawa siya ng something na-offend ka, pag humingi siya ng tawad sa'yo, hindi ka magtatanim hindi ka magtatala ng wrong niya na ginawa niya sa'yo. Kundi, mabilis kong nagpapatawad. Sabi dito, forgiving others allows us to overcome feelings of anger, bitterness, or revenge. So, sino dito dati ng bata, ha? Pag may naaway sa'yo, gumaganti ka. Sino dito? Ako dati kami ni Chesa. Pag nag-aaway kami, pero bata pa kami doon. Kasi, awayin ko siya. Abu-abunan kaming dalawa. Nag-aabunan kami. Siyempre, gaganti ako. Gumaganti kasi siya sa akin, so gaganti din ako sa kanya. Ganun kami dati. Pero dati na yun, siyempre, nagbago na kami ni Jess. So, yun, forgiveness can heal spiritual wounds and bring peace and love that only God can give. No? Amen. Sino dito yung marami nang nakaaway? Nung hindi ka pa Kristiyano, di ba marami kang kaaway? Uy, lalo pa kayo, no? Aminin niyo, marami kang kaaway. Di ba, nung hindi pa tayo mga Kristiyano,
palaban tayo, hindi tayo nagpapatalo. Hindi tayo nagpapatalo. Di ba? Pero ngayon, naborn again ka na. Kala mo, di makapasag ng plano. Hindi gumaganti na. Kasi ayaw ni Lord yung gumaganti tayo. Kapag inaway ka, ayaw ni Lord na aawain mo din yung nang-away sa'yo. No, sa Matthew 18, basahin po natin Matthew 18, verse 23 to 35. Matthew 18. 23, 35. Basahin po natin sa RTPB. Sabi dito, sapagkat ang kaharian ng langit ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na hingan ng ulat ang kanyang mga alipin tungkol sa kanilang mga utang. Unang dinala sa kanya ang aliping may utang na milyon-milyong piso. Dahil sa siya'y walang maibayad, inuutos ng hari na ipagbili siya, pati ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng kanyang ari-arian, upang siya'y makabayad. Verse 26, lumuhod ang taong ito sa harap ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa po ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya pinatawad siya sa kanyang pagkakautang at pinalaya. Ngunit pagkaalis roon, ay nakatagpo niya ang isa niyang kamanggagawa na may utang na ilang daang piso sa kanya. Sinunggaban niya ito sa leeg, sabay sigaw, magbayad ka ng utang mo. Lumuhod ito at nagmakaawa sa kanya, bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ito'y pinabilanggo niya hanggang sa makabayad. Labis na nagdamdam ang ibang mga tauhan ng hari nang malaman niyon. Kaya pumunta sila sa hari at isinumbong ang buong pangyayari. Verse 32, pinatawag ng hari ang malupit na lingkod. Napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Naawa ako sa iyo. Hindi ba dapat ka rin sanang nahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y pinabilanggo hanggang mabayaran ang lahat ng kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking Ama na nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ng buong puso ang inyong mga kapatid. Amen. Ano po yan? The parable of the unforgiving servant. No. Bakit gusto po ni Lord na buong puso tayo magpapatawad? Amen. Kasi may mga tao, no, sinasabi nila, nagpatawad sila, pero kapag nakikita naman niya yung taong yun, no, o naalala niya yung ginawa sa kanya, nag-i-stir up agad yung galit niya. Amen. Yung galit sa puso niya, naiinis siya, no, nababad trip siya, pinatawad niya nga, pero ayaw niyang makita kasi naalala niya yung masamang ginawa sa kanya ng tao. Sino sa inyo yung gano'n? Yung pinatawad ko na siya. Pero pag nakikita mo siya, nainis ka sa kanya. Nainis ka. Nagagalit ka. Pag nakikita mo siya, sama-sama na ginawa niya sa akin. Pero, sinasabi mo, lumalabas sa bibig mo, pinag-give mo siya. Pero ang totoo, sa puso mo, hindi pa. Amen. Kung meron dito, no, na sa puso mo, no, may hindi ka man na-forgive na tao, gusto ni Lord na sa gabi to, palayain mo sila. Amen. Gusto ni Lord na i-heal yung puso natin, no, from the past, no, and from yung present ngayon, no, kung nasaktan ka man, naagrabyado ka, no, nilait ka nila, pinagtatawanan ka nila, na-reject ka, siniraan ka sa ibang mga tao, no, or pinangatangan ka ng masama, no, sinabihan ka ng masasakit na salita, binubuli ka, o kaya kinuha yung mga bagay na para sa'yo, no, at pinapahirapan ka, o kaya labis na nagdamdam yung kalooban mo.
Amen. Sa gabi to, no, gusto ni Lord na i-forgive natin sila. Kahit yung mga nakaraan pa na nakasakit sa'yo. Amen. Kung nandyan pa sila sa puso mo, sinasabi mo, forgive mo, pero naalala mo sila, no? Dapat totally forgive natin sila. Kung kaibigan mo man yan, magulang, or mga kapatid mo kay Lord, or sa mga ka-workmate mo, no? Sa classmate mo, sa school, no? Or sa paligid mo. Kung meron man, examine natin yung heart natin na kung meron pa, no? And sabi nga, no, doon sa binasa natin, na hindi enough yung nag-forgive ka lang ng 7 times. Gusto ni Lord, 70 times 7 kung kinakailangan. Amen. Sino mo dito yung nasigawan ng walang dahilan? Ngayon, pinagbantungan ni Arsen, no? Sinigawan, pero ano ba ginawa ko? Ba't ako sinigawan? Di ba parang nakaka-offend yun? Yung naniligaw. Pero na-experience ko na din yun. Siguro, dala lang na baka gutom siya, di ba? Kaya pagod siya, kaya nasigawan ka niya. Kasi may mga ganong tao, hindi naman sinasadya. Di ba? Sino dito yung, di mo naman gusto magalit eh. Pero, dahil ng pagod mo, or dahil ng nagugutom ka, tapos wala palang pagkain sa bahay mo, kauwi mo, kaya nagalit ka. Pero hindi dapat, mali naman talaga ako magalit, no? Pero, dapat tayo na intindihin mo na lang ang kapatid mo. No? Pinagalitan ka. Pero yun, huwag naman natin pagalitan din, or sigawan. Sino dito yung napahiya na sa maraming tao? No, pinahiya ka, kaya ginawa ka ng masama. Di ba masakit yun sa atin? Parang hindi mo siya kayang patawarin kasi masakit yung ginawa niya sa'yo. Ikaw na nga yung tumulong, pero ikaw pa rin yung masama. Di ba? Sino yung naka-experience ng gano'n? Tumulong ka na nga, pero ikaw pa yung lumabas na masama. Di ba yung mga gano'n, no? Parang naman siyang Lord, may contact. Tinulungan ko na nga siya pa yung galit, Lord. Di ba parang ano lang gano'n, Hindi mo maiiwasan na may mga taong gano'n yung parang, napalo siya, ba't siya nagalit? Di mo maintindihan yung mga tao din sa paligid mo, kaya gusto nila pina-forgive natin sila. Ina-understand, no? Pero alam niyo ba na forgiveness is the key to our relationship with God? Righteousness kasi yung nag-forgive. No, yung sabi nga, righteousness means being made right with God. No? As imperfect people who sin and rebel against God, we could never meet God's perfect standard and make ourselves right with God. No, hindi natin kaya yung sa sarili natin na maging matuwid tayo kay Lord, no? Tanging si Lord tayo makakapag-perfect sa atin, no? Tuwing lumalapit tayo sa Kanya. Sabi sa Romans chapter 3, verse 10, as it is written, there is none righteous, no, not one. So, lahat tayo dito, hindi tayo perfect, no? Hindi tayo yung kasing tuwid ni Lord, no, na walang nagawang pagkakamali. We have many flaws and mistakes sa buhay natin, no, mga pagkukulang. May mga ugali pa rin sa atin na dapat baguhin ni Lord. Amen? Aminin natin na sa hindi, may ugali tayo na dapat baguhin pa sa atin ni Lord. At may karakter sa atin na marami pang babaguhin si Lord sa karakter natin. No po? And sino dito na gusto mo araw-araw masaya ka? Amen. Kung gusto mo masaya ka araw-araw, may naaalala na naman sila. Kung gusto mo na maging masaya ka araw-araw, magpatawad ka at lagi ka humingi ng tawad kay Lord. No? Amen. Sasaya ka everyday kung gano'n. Agreement ko forgive. Tapos lagi ka din humingi ng forgiveness kay Lord. Siyempre, hindi natin alam kung sino yung mga na-offend natin, di ba? Kung sino yung mga nasaktan natin. Kasi minsan tayo, di ba,
nasasaktan tayo, o minsan kahit na sa kilos lang ng kapatid natin, ba't kasi ganyan siya? Ba't kasi ganito siya? Ba't kaya ganyan siya? Di ba yung na-offend tayo sa kanila, hindi naman nila alam na na-offend tayo. O kaya sila, na-offend sila sa atin, hindi natin alam, no? Pero sa mga kilos, minsan nakaka-offend din, no? Kaya minsan nagagalit ka, ayaw mo siya manamin, ayaw mo yung haircut siya. Di ba? Ayaw mo yung... May mga ganun tayo pag gumagalit, di ba? Di ba? So, yun yung inaano sa atin ni Lord, yung piniperfect pa lang sa atin ni Lord na gusto ni Lord tanggalin sa atin ni Lord yung mga ganung ugali, no? Yung, hayaan mo siya kung ganyan yung gusto niyang damit, o kung ganyan yung ayos niya, yung buhok niya, kung ganyan. Huwag mo na siya kalinis. Huwag mo siya kalinis. Huwag mo siya kailisan, ako. Paano kayo sa likod? Amen. So, may mabigat yung... Amen. Ayaw ni Lord na meron tayong dinadalang bigat sa puso natin. Or may mga hinanakit tayo. Ayaw po ni Lord yung everyday bad trip tayo. Yung pag-isip mo, bad trip ka na. No, ayaw po ni Lord yun. Kaya mag-bad trip ka, mag-pray ka na, Lord. Lord, forgive me, Lord. Na-bad trip ako ngayon, Lord. Kasi nakita ko si ganito or si ganyan. No, pag nafe-feel mo yan sa heart mo, or yung napansin mo yung ugali mo, ganito na, agad tayo lumalapit kay Lord. Amen. Sabi sa 1 John chapter 1 verse 8 sa RTPV. Sabi dito, kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. No, sa NKJV sabi doon, if we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. Diyan tayo sa verse 10, sabi dyan, if we say that we have not sinned, we make Him a liar, and His word is not in us. No, kaya kung hindi natin masasabi na perfect na, kahit na everyday kang nag-a-attend, no, perfect attendance ka sa church, napaka-faithful mo, no, prayer meeting, lagi ka nag-a-attend, di ka nag-a-absent, no, nag-serve ka kay Lord, no, yung hindi mo masasabi na hindi ka nagkasala eh. Amen. Pag sinabi mo, hindi ako nagkasala, faithful ako kay Lord, lagi ako nag-a-attend sa church. Amen. Hindi ibig sabihin nun na wala tayong mga pagkukulang. Amen. Kahit na nag-a-attend ka everyday, kahit na iniisip mo wala kang ginawa, kailangan everyday humihingi tayo ng forgiveness kay Lord. Amen. For example, no, tanungin ko kayo, kung dumating si Lord ngayon, halimbawa lang po, nag-rapture tonight, sure ka ba na makakasama ka sa mara-rapture? Kung sinasabi mo perfect ka na, sa araw na to, perfect ka. Pag nag-rapture ngayon, dumating si Lord, masasama ka ba sa rapture? Amen. So, tayo, alam natin yung sagot sa sarili natin. Kasi alam natin kung paano tayo mamuhay eh. Si Lord, nakikita niya lahat ng ginagawa natin. Yung mga tao sa paligid natin, hindi nila nakikita. Pero na lang, yung mga lagi natin kasama, no, yung ugali natin, kilala natin yung isa't isa. No, kasi nakikita natin araw-araw. Diba? Pero yung laman ng puso natin, yung mga iniisip natin, si Lord nakakaalam. No, yung bawat galaw, bawat kilos, saan tayo pupunta, saan tayo, ano yung iniisip natin, ano yung mga plano natin, ano yung mga binabalak natin, si Lord nakakaalam. At si Lord nakakakita. Kaya sabi dito sa Psalms 51 verse 5, sabi na tunay na ako'y may kasalanan, tunay, sa NTV po, tunay na ako'y makasalanan mula sa pagsilang, simula pa nang ako'y ipaglihi ng aking ina. Amen. Sa verse na yan, simula daw nung isilang siya, sa kanyang pagsilang, pinaglihi na daw siya ng kanyang ina, no, sa kasalanan. Sabi dito, tunay na ako'y makasalanan mula sa pagsilang, simula pa nang ako'y ipaglihi ng aking ina. Tinignan ko din yung ibang mga translation yan,
bata pa siya, di pa siya lumalabas sa sinagpuan ng kanyang ina. Sabi niya, ako'y makasalanan na. Totoo naman, di po ba? Sino po dito yung nabilang mo na yung kung ilang beses ka nang nagkasala? Simula nung bata ka. Nabilang niyo na po ba yun? Simula nung pinanganak ka hanggang ngayon, no? Nabilang mo na kung gano'ng karaming mga kasalanan na nagawa mo nun? Sino dito? Siyempre, hindi natin mabibilang po. At si Lord hindi na binibilang yun. Simula nung tinanggap mo si Lord, nag-repent ka sa kasalanan mo, kinakalimutan ni Lord yun. Di ba ngayong tinatapon sa dagat? Yung sa ikaliliman ng dagat, tinatapon niya din yung mga kasalanan natin pag nagbumingi tayo ng forgiveness kay Lord. Amen. At sabi dito, ayun, hindi na rin natin alam, no, or mabilang kung gaano karami na pinatawad tayo ni Lord sa mga pagkakasala natin sa Kanya, sa mga pagkukulang natin. Ako, hindi ko rin, dati pinipray ko kay Lord, dati nag-pray ako kay Lord na, Lord, simula ng bata ako, hindi ko po mabilang yun, yung mga nagawa ko. Kung ilang beses ako nagkasala, at kung ilang beses din ako pinatawad ng Lord. No? Kasi every time na lumalapit tayo kay Lord, syempre, hinahumble natin yung sarili natin. Sino dito yung lumalapit kay Lord na mapagmalaki? Di ba hindi tayo nagmamalaki pag lumalapit tayo kay Lord. Hinahumble natin yung sarili natin. Kasi ayaw ni Lord yung mapagmataas ka, yung parang ang perfect mo, parang wala kang nagawang kasalanan. Parang wala kang mga pagkukulang. Yung mga ganon. Amen. Kaya dapat gawin natin lifestyle lang, mag-forgive at mag-ask ng forgiveness kay Lord. Kung nakalimutan natin yun, dapat nare-refresh tayo ni Lord kasi baka nakakalimutan natin na everyday, yung forgiveness, yung pag-ask ng forgiveness at yung mag-forgive, baka nakakalimutan na rin natin. No, hindi lang kasi ito yung about sa faithfulness ng Lord, yung mercy ng Lord, every morning, no? Dapat yung pagkagising mo sa umaga, nasa mo na rin yun na paggising mo, syempre, una, wino-worship mo si Lord, pinasasalamatan mo si Lord, and then nagpapaka-humble ka kay Lord. Amen. Gawin mo ang lifestyle yun, and then magiging masaya ka. Maranasan mo yung peace ng Lord, yung love ng Lord, kapag lagi mong ginagawa yun everyday. Amen. Doon sa parable of the unforgiving servant, di ba, yung ginawa niya, humingi siya ng tawad dun sa ano? Di ba na gano'n siya, may mga utang siya milyon-milyon, sabi doon. Tapos, hindi niya mabayaran. So, anong ginawa niya? Humingi siya ng tawad. Sabi niya, bigyan mo pa ako ng panahon para mabayaran kita. Pinatawad siya sa pagkakautang niya na malaki, di po ba? Pero nung nakita niya, nakasalubong niya yung may utang sa kanya, anong ginawa niya? Sinunggaban niya daw sa leeg, no? At sabi na, magbayad ka, sa pagkakautang mo, daw pinilit niya na magbayad. Tapos ano ginawa niya? Pinakulong niya hanggang sa makabayad yung nagkautang sa kanya. Ayaw po ni Lord na gano'n, yung parang hindi ka merciful sa kanya. Naging merciful si Lord sa'yo, pero sa kanya, hindi ka naging merciful. Ayaw po ni Lord yun, no? Na gano'n tayo sa mga kapatid natin, na parang binabaliwala natin yung pagpapatawad sa atin ni Lord. Porque pinatawad ka ni Lord, yung kapatid mo, hindi mo siya magawang patawarin. Dapat hindi po ganun na yung pag-iisip natin, gawin natin pag-iisip na kagaya ng Panginoon. No, gusto ni Lord na maging mahabagin ka din katulad niya, na everyday, kung sino man yung mga nakaaway mo, naka-offense sa'yo, everyday, forgive mo sila, at humihingi ka din ng forgiveness kay Lord kung may pagkukulang sa Panginoon, kung may nagawa ka sa Panginoon, no, humihingi ka, lumalapit ka kay Lord, napapakumbaba ka kay Lord. Amen. Sa Luke 6:36, sabi doon, maging mahabagin kayo katulad ng inyong Ama.
sa Hebrews 4, chapter 4, verse 16, sabi doon, let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Amen. Praise God po sa verse na to, no? Sino po dito yung minsan nahiya ka po na lumapit kay Lord? Na-experience nyo na po ba yun? Yung hindi pa na nafe-feel mo sa kaloob-looban mo, sa puso mo na nahiya ako kay Lord. Hindi kasi ako nakapagpasa ng Bible kanina, kagabi, kahapon, no? Hindi ako nakapag-meditate ng word. Minsan di ko may ganung ugali tayo, nahiya tayo. For example lang, nasa kapatid natin, may utang ako kay Arsenal, nahiya ako lapit sa kanya. Gusto ko sana ng utang ulit, kasi may utang ako, di ko pa nababayaran. Di ba yung may gano'n, nahihiya na kasi alam mo na may utang ka sa kanya. Di ba? Ganun din tayo kay Lord. Pag alam mong may utang ka kay Lord, may pagkukulang ka kay Lord, nahihiya ka lumapit, di ba? Pero praise God sa verse na to, sabi na dito, let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need, no? Pag kailangan mo, huwag ka mahiya. Huwag tayo mahiya na lumapit tayo kay Lord. Gusto mo namin Lord yun yung for example na nahiya ka. Tapos dahil, Lord, kasi may nagawa kasi ako, Lord, nahiya ako. Hindi, lapit ka. Gusto mo ni Lord na lumalapit ka. Pag na gano'n, tutulungan ka niya. Hindi yung may ginawa ka na tapos di ka pa lapit. At yung madadagdagan ng madadagdagan, di ba? Nadadagdagan, yung parang yung utang mo sa, for example, utang ka sa kanya, di mo mabayaran. Umutang ka din sa iba, di mo rin nabayaran. Tapos umutang ka, yung nadadagdagan ng nadadagdagan. Hindi sa pabawas, nadadagdagan. Ganon. No, yung gusto ni Lord sa atin na kapag lumalapit tayo sa Kanya, yun yung nagpapakumbaba, no? Para nililinis tayo ni Lord. Nababawasan yung mga kasalanan natin. No, na nililinis tayo ni Lord. Amen. Nililinis tayo ni Lord and hinuhugasan tayo ni Lord sa ating mga kalikuan, no? Kung meron man tayo nagawa sa Panginoon, no? Ganon. Yun nga, kung meron dito, no, yung nararamdaman mo, ganon, dahil ganon yung nafe-feel mo, i-forgive mo yung sarili mo at lumapit tayo sa Panginoon. At tutulungan tayo ni Lord na magsimula, no? Ako, na-experience ko nun, bibigyan siya pa ako nun, kasi dati kasi, parang bata talaga, nagsusumbong talaga ako. Sabi ko, Lord, nagagalit ako sa sarili ko, Lord, nainis ako, Lord. Ganun, yung lahat na lang yung parang bata ka talaga. Pero ganun naman talaga yung gusto ni Lord. Magkaroon tayo ng faith na kagaya ng bata. Di ba yung pagkabata na, Mami, siya. Di ba lahat? Yung nagsusumbong ko, Kuya, si ano ganito. Di ba yung nagsusumbong tayo kay Lord kapag kami nangaaway sa atin? Yung ganun yung gusto ni Lord pagka lumalapit tayo sa Kanya. One time na-experience ko kay Lord, yung naranasan ko yung ganito yung ganong feeling. As in, hindi talaga ako, nahiya ako mag-pray, nahiya ako lumapit. Pero, may something sa heart ko na gusto ko talagang mag-pray, gusto ko lumapit. Pero kahit na ganun yung nararamdaman ko, lumapit pa rin ako kay Lord. Tapos, ang ginawa ko lang, humingi ako ng tawad kay Lord. Then, nag-pray ako na sabi ko, ang bad ko, Lord, ang sama ko, nag-away kami ni ganito, ganyan. Tapos, ang ginawa ko sa Kanya, ang bad ko, Lord, di ako naging mabuting ate, di ako mabuting anak, di ako mabuting lingkod, Lord. Ganun, kung ano na yung pinagsasabi ko kay Lord. Nanginis ako sa sarili ko, Lord, ang bad ko, ganun. Tapos, hindi ko mapatawad yung sarili ko. Nung sinabi ko kay Lord yun, as in, umiyak talaga ako. Nung sinabi ko na hindi ko mapatawad yung sarili ko, hindi ko magawang patawad, gano'n. Tapos, humihingi ako ng tawad na pinapatawad ko lang yung mga yung mga nakaaway ko, yung mga ganito. Yung sarili ko, hindi ko mapatawad. Ang bigat sa puso ko, ang bigat. Tapos, ang ginawa ko nun, sabi ko, Lord, pinapatawad ko na po yung sarili ko. Nung pinatawad ko yung sarili ko, doon gumaan yung pakiramdam ko na parang lumaya ako. Bakit? Kung meron man dito na
hindi mo mapatawad yung sarili mo dahil sa mga nagawa mo, kung ano man yung mga ginawa mo, no, na alam mo na parang offended yun kay Lord, na parang offensive, no, na nakaka-grieve kay Lord, no. I-forgive mo yung sarili mo. Si Lord, gusto ni Lord na pag lumalapit tayo sa Kanya, hindi natin i-condemn yung sarili natin, kundi gusto ni Lord na pag lumalapit tayo sa Kanya, yung confident ka, boldly nga come boldly, sabi nila, di ba? To the throne of His grace. Amen. And then, syempre, hindi mo na uulitin, no? Kung meron man na ginawa ka kay Lord, hindi mo na uulitin. Kasi, kung naulit yun, di ba, nasa sayo na. Nasa sayo na yun. Pero, tayo na Kristiyano, dapat, kung maging alas natin yan, tawagin yung lesson learned sa atin na ginawa ko to, dapat hindi ko na ito gagawin. Dapat, pag hiningi na natin ang tawad kay Lord, hindi na natin babalikan. So, so Mark 11:25. We need to forgive those who have something against us. No? Sabi doon sa Mark 11:25, and whenever you stand praying, if you have anything against anyone, forgive him, that your Father in heaven may also forgive you your trespasses. Sabi niya gano'n. Kaya yun, kung mag-pray ka kay Lord, tatayo ka sa harapan, no, mag-serve ka, gusto ni Lord, kung meron kang alam, no, na against sa'yo, may against sa'yo, lapitan mo siya. And then, humingi ka ng tawad sa Kanya. Kahit na alam mo siya yung may kasalanan. No? Kahit wala ka namang ginawa. Meron ba dito naka-experience yung may against siya sa'yo, pero wala ka namang ginawa sa Kanya? Sino dito yung nilapitan mo, tapos humingi ka ng tawad? May nakagawa na po ba nun sa inyo? Amen. For sure, meron na. Baka, meron kasi ako kakilala na tao. Hindi ko alam, sa work niya, no, meron pa yung mga against sa kanya. Wala naman siyang ginagawa masama. Pero, naiinis sa kanya, nagagalit sa kanya, against sa kanya yung tao. Pero alam niyo, yung taong yun, no, na Kristiyano, kahit na ginagawa siya ng bad, hindi siya gumaganti. So, naiinis sa kanya yung ibang tao. Ba't kaya hindi siya lumalaban? Ba't kaya, yung, alam mo yun, may mga ganun siya na yung akala, kagaya yun, no, hindi ko magitin, kasi si Tita May. Kasi inaway kasi yung anak niya, si Budoy. Pinagsampal-sampal ganon yung anak niya. Hindi niya alam na anak niya pala yung sinampal-sampal. No, kasi yung si Budoy kasi, hindi niya naman sinasadya na masagi niya yung bata. So, natumba yung bata. Tapos nakita ng nanay, di nagalit. Di ginawa kay Budoy, sinampal-sampal, di ba? Tapos di yun yung Tita May na, yun na anak niya pala yun, nakita niya na lang, umiyak siya. And then, yung tita ko, nakita kasi yun sa kanya. So sabi, ba't di ka lumalaban? Sabi, nakita mo anak mo yun, tapos nakatingin ka lang, umiiyak ka lang dyan. Budoy, kapos naman yan. Alis ka lang. Ganun kasi. Hindi kasi gumaganda si Tita May, so hindi siya gumaganda. No? Ganun yung ginawa sa kanya. So, kaya nainis sa kanya yung tita ko, ba't ka lumalaban mo? Tinignan mo lang, umiyak ka lang. Kasi si Tita May umiyak kasi siya. Okay ko lang po ito. Okay ka lang. Umiyak ka siya, tapos wala siyang ginawa, hindi mo siya gumante. Ganun yung ginawa ni Tita May, hindi siya gumante. Praise God sa buhay ni Tita May. Ganun yung totoo, mapagkumbabak tao, mga forgive. Ganun yung ginawa niya, nainis si Tita ko. Hindi siya yung luwapan, ginantihan niya.
sa isang tabi, sa kanya hinaplos-haplos yung anak niya, no? Yung, parang sa tingin natin nakakatawa, pero kay Lord, no, parang, siyempre na-hurt si Lord sa ganon. Ayaw ni Lord na yung, ayaw din ni Lord na nasasaktan tayo eh, kasi, love tayo ni Lord, no? Kaya pag nasasaktan tayo, gusto ni Lord na, ayaw ni Lord na nasasaktan tayo, pero ayaw din ni Lord na lumalaban tayo sa mga kaaway natin. No? Siyempre, kaya nga sabi ni Lord, nasa kanya yung paghiniganti eh. Hindi tayo gaganti, hayaan natin si Lord yung gumanti. No? Huwag na natin silang labanan, kasi pag nilabanan natin sila, ganun din yung parang wala tayong pinagkaiba sa kanila. Parang kagaya na din nila tayo kapag lumaban ka sa kanila. No? Wala, hindi ko na ito. May kumano sana kasi hindi na lang. So yung iba, kasi alam nila yun, nakakwento ko sa kanila, pero hindi na lang. Ay, basta, sa Matthew 6:15, we need to forgive those who sin against us, no? Sa Matthew 6:15, ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang iba sa kanilang mga kasalanan, hindi rin naman patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. Amen. So, sa Matthew 18:21-22, doon sa natin kanina, yung binasa natin na we need to keep forgiving na alam beses na patatawarin ng kapatid natin 70 times 7. No? Hindi lang 7 times, kundi 70 times 7 na tayo ay mag-forgive. Sa Colossians, malapit na akong matapos, guys. Sa Colossians chapter 3, verse 13, sabi dito, bear with each other and forgive whatever grief you may have against one another. Forgive as the Lord forgave you. Sabi dito, and sa Ephesians chapter 4, verse 32, be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as Christ, God, forgave you. Amen. So, yun. Gusto ni Lord na kahit ganyan yung ugali niya, nakikita mo, no, yung katabi mo, kahit ganyan siya, gusto ni Lord maging mabait ka sa Kanya. Gusto ni Lord lagi mong pinapatawad yan. No? Gusto ni Lord, lagi mo siyang inuunawa. Hindi yung parang galit na nga siya, ginagalit pa, no? May mga gano'n kasi, dahil nainis siya sa'yo, lalo mo siya iniinis. Sila yung may gano'ng ugali. Diba yung nainis siya, lalo mo ang inisin to. Diba may mga gano'ng ugali tayo? Pag nainis siya sa atin, natin siya ininis. Dapat hindi gano'n. Pag nakita mo na inis siya, yun nga yung lagi sinabi sa atin nung dating pastor natin, pagtimpla mo siya ng kape. Gusto niya yun eh. O kaya, gusto na lang. Iyan mo na lang siya. Tara, magkano tayo. Kamplo na. Ay, gusto mo. Gusto mo siglo. Yung pagkalit siya sa'yo, wag mo din siyang yan. Nagigets niyo po ba? Naintindihan niyo po ba yung message ni Lord? Pagka ganyan yung kapatid mo, wag mo siyang yung paggalit siya, huwag ka din galit, no? Pangit kasi yung gano'n. Dapat ma-overcome natin yan, no? Dapat ma-overcome natin yung gano'ng pag-ugali. Yun yung dapat na, yun yung gustong alisin sa atin ng Panginoon, no? At sa pagpapatuloy natin bilang Kristiyano, bilang servant ng Lord, gusto ni Lord, hindi lang dito sa loob ng church na pinapakita natin yung ugali natin na mabuti tayo. Dapat kahit nasa labas tayo, pinapakita natin kung ano yung totoong tayo. Hindi yung pag nasa church ka, ang bait mo, di ba? Pero pag nasa labas ka, maldita ka ba na? Huwag yung ganun, no? Yung bait-bait mo pag nasa church, pero pag nasa labas ka, ang maldita mo, huwag yung ganun. Yung pinapakita mo sa iba yung ugali mo, huwag kang ganun. No, dapat, kung ano yung nasa church ka, ganun, kung ano yung nasa bahay ka, no, ganun ka din sa labas, no? So, yan, pag-pray natin na baguhin nila yung ugali natin, baguhin nila yung character natin, no? Kung alam ko na marami pang babaguhin si
At syempre, hindi natin alam kung ano yung mga dapat baguhin pa. Pero si Lord, alam niya, no, kung ano yung mga kailangang alisin, tanggalin sa buhay natin, no, kung meron pa, no, na pag-uugali. And then, gusto ni Lord na mahalin mo yung katabi mo. No? Gusto ni Lord, magmahalan tayo, no? Lagi tayong magunawaan. Amen. Huwag tayo yung nag-aaway, yung nagkakagatan. Di ba sabi sa Bible? Huwag tayong ganon. Yung nagkakagatan tayo sa isa't isa. Ayaw po ni Lord. Gusto ni Lord na love lang natin yung isa't isa. So yun, mahal tayo ni Lord. Ayaw ni Lord na may dinadala tayong kabigatan sa puso natin. Kaya everyday, gusto ni Lord na kapag lumalapit tayo sa Kanya, nag-aas tayo ng forgiveness, and then, pino-forgive natin kung sino yung mga nakasakit sa atin. Alam ko, familiar sa inyo yung word na to, pero pinapaalala sa atin ni Lord, no? Yung bagay na to, yung word na to, yung message ni Lord ngayong gabing to, dahil baka nakakalimutan natin. Amen. So, I pray na hindi natin makalimutan yung word ni Lord. So, yun lang. Pray tayo.